God is able. From disability to possibility. Hello po mga kaagapay, welcome po sa programang God is Able at ang atin hong pag-uusapan sa atin na naman pong muling panel discussion, reflection upon God's Word, ay may kinalaman sa paggawa. Kailan nga ba tayo dapat gumawa, mag-minister sa mga tulad ng mga may kapansanan? Welcome po at tayo ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at bumabati din sa Facebook Live. Yes po, at bukod po dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating pong partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa number na 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at pwede rin po kayong tumawag sa local number na landline 8654-3322, local 401. Good morning, good afternoon, good evening, Pastor Paolo and the world. Ay, gusto ko yan. And the world. Talaga nga pong pagbati sa world. At syempre, pagbati din sa mga member ng world or community na affected ng disability. Kamusta kayo dyan? Ano po, ingat sa paglabas-labas, uminom palagi ng tubig at sumilong dahil sobra pong init sa labas. Ano po, at sumaatin din siya nawa ang init ng pagmamahal ni Lord. Peggy, today, pinagpala na naman tayo pag-usapan ang Word of God. Nakakatuwa na every now and then, binabalikan natin po si Jesus at ang Word of God kasi doon naman din ho tayo kumukuha ng gabay at inspirasyon sa ating pagmiminister. So, Peggy, handa ka na ba na samahan ng ating mga kaagapay at mag-reflect? Handang-handa na, Pastor Paolo, at nawa Ayan. po ang ating pong nakikinig ay makinig lamang po kayo kahit po mainit ang panahon. Alam po natin na napakainit ng panahon. Pero just bear with us and bear with the hotness. Mainit po Oo. talaga. Magtubig Yan. ng magtubig, ika nga ni Pastor Paolo. Oo. So sige, babasahin ko po ang atin pong passage for today at ito ay hinango po natin sa Gospel of Matthew sa Mateo chapter 12 at babasahin ko sa Filipino ang encounter po ni Jesus at ng isa pong man with a withered hand, isa pong obviously may kapansanan sa Sabbath o sa supposedly panahon ng pagpapahinga at pagtigil sa paggawa. Pero tingnan natin kung paano ho nag-respond si Jesus sa encounter na to. Simulan ko po sa verse 9 ng Mateo, Kabanata 12. Pagkaalis ni Jesus sa pook na yun, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki doon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, lunat mo ang iyong kamay, iunat mo ang iyong mga kamay. Inunat ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling, gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila may papapatay si Jesus. Yan po ang gospel. Ano po from Matthew chapter 12. Peggy, sabi ko nga, Labor Day ngayon, araw ng pamamahinga sa pagpapagal o paggawa. Pero ang Panginoong Jesus ngayong Labor Day ay may paalala sa atin tungkol sa paggawa, lalo na po sa pagmi-ministry. Peggy, ano ang mga initial impressions mo, mga una mong nasusulyapan nung binasa natin to? Well, syempre 'di ba? Ang akala kasi natin pag Sabbath, 'di ba, parang ay dapat talagang rested ka, wala kang gagawin, 'di ba? Parang 'yun ang nakaugalian,
'Diba, na parang pinapakita sa atin na pag Sabat, punta ka lang ng simbahan, 'diba? At wala ka nang ibang gagawin kung hindi ano. Pero siguro may mas malalim na ibig sabihin din ng Diyos ano sa Sabat. Hindi lang itong pamamahinga sa mga gawain nating pansarili, 'di ba? Pero hindi tayo mamamahinga dun sa gawain na itinalaga ng Diyos, 'di ba? Kasi kung kailangan natin na gumawa tayo ng bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos o na Sabat, tayo ba ay hihindi? Ikaw, Pastor Paulo, ako syempre, alam naman natin na ang Diyos ay namahinga siya nung ginawa niya ang mundo, 'di ba? Pero kasi meron nga ito nga kwento na to, 'di ba? This happened on a Sabbath day. Ganda, Peggy, na sinabi mo. Balikan natin Genesis, ano, and God rested on the seventh day. Pero wag nating kalimutan yung nangyari nung first 6 days. Siya po ay gumawa. Ang Diyos po ay naglikha ng sansinukob at kasama ho tayo ang pinakil ng kanyang creation. And then siya na mahinga para i-appreciate ano po ang kanyang ginawa. Ibig sabihin, nauuna talaga yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ilikha ang universe at tayo. Kalooban ng Diyos na i-bless kahit po yung mga taong nangangailangan at may mga kapansanan at hindi ito namimili ng panahon. Gusto ko rin yung sinabi ni Peggy at baka ito yung parang follow-up point ko sa atin, Peggy. Nabanggit mo kanina yung mga kinasanayan natin, mga kinasanayan kahit ng church na minsan po'y sumasagabal sa atin, nagiging obstacles for us to do the Lord's work and the Lord's will. Bukod sa Sabbath, yung kinasanayang rest day, ano pa tingin mo, Peggy, sa buhay ng church ngayon? Sa panahon natin ngayon, ang tingin mo nagiging mga kinasanayan pero nagiging sagabal sa ministry sa mga may kapansanan? Kasi like for example, 'di ba pag Sunday, we come in a place where we worship God, 'di ba yung communal worship. Pero paano kung merong nangangailangan ng tulong? 'Di ba? Parang magwo-worship ba ako? Ang intindi ba natin talaga sa worship is yung kailangan kakanta. 'Di ba? Parang 'di ba may sinabi ang Diyos na whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. So ako, I am coming from dun sa, na ang kahit ang worship sa akin, ay ito yung araw-araw ng buhay ko. Na hindi lang ako basta dahil kailangan kong kumanta, kailangan akong nandoon. Kasi ang pang-araw-araw ng buhay ko, sa Panginoon na to eh. Diba? Hindi na sa akin ang buhay ko na, kaya nga diba na minsan, ang trabaho natin na iiwan natin when God calls us to do something. And then, when God calls you to do something on a Sunday, hindi mo kaya hindi mo ba ito maggagawin just because, ay, mag-worship ako. Diba? Pero, ang ibig bang sabihin sa'yo ng worship ay kakanta ka lang? O ang ibig bang sabihin ng worship sa'yo ay lahat ng ginagawa mo ay ibinibigay mo sa Diyos at ito ay para kang nag-worship na rin, na you are worshiping Him in everything that you do. You are giving glory to His name in everything that you do. You are giving reverence to His name in everything that you do. Diba, mapa healing yan. Kasi everything, I think the Lord Jesus Christ has so much, He gave us so many examples, diba, Pastor Paulo, na talagang meron siyang gagawin siguro as a person, pero lagi siyang nasa ministry. Bumababa siya pag-araw na. Mayan, Peggy, ang worship ay pang-araw-araw at ang ministry ay sa bawat pagkakataon at sa bawat taong ma-encounter natin, may pagkakataon tayo mag-minister. Napapaisip nga ako since ang paksa natin napupunta sa Sunday worship. Bilang pastor, halimbawa, syempre, prepare ka ng message, deliver ka ng preaching, masaya ka na naka-deliver ka ng maayos na preaching, and then may halubilo pa yan, may fellowship sa mga church members after nun. Pero paglabas mo na ng church building, pagtapos na yung quote-unquote ministry, tapos na yung programa, tapos na yung fellowship, may lalapit sa'yo, nanlilimos, may lalapit sa'yo, humingi ng tulong. Yun po bang excitement mo at desire mo na gawin yung mabuti, like preaching or having fellowship with the brothers and sisters, eh ma-extend mo pa kaya sa taong lumapit sa'yo? And the Lord knows
our hearts and the Lord knows what we do in secret. Minsan yung doon na tayo nahihirapan gumawa ng mga bagay ng Panginoon pag wala nang nakatingin o kapag pagod na tayo sa kaka-ministry, then ma-realize mo hindi pala natatapos ang ministry. Napaka-humbling ng binasa nating passage because ang Panginoon sinasabi sa atin, huwag tayong mamili ng panahon, huwag tayong magsino-sino ng tao. Ang worship, ang ministry hindi natatapos pag nagsara na po yung pintuan ng simbahan because we are the church. The church is not a building or a program. Church is about the Lord's work in people and people need the Lord. Tama ka doon na Pastor Paolo kasi nga minsan dahil nga paano kung ang ibang tao ay hindi Sunday ang kanilang Sabbath? It falls on another day of the week, 'di ba? So masasabi mo ba na hindi Sabbath 'yun kasi ito talaga yung itinalagang Sabbath, 'di ba? Pero alam mo, kaya tayo na parang gusto ng Panginoong Diyos sa atin na hindi ganun ang klase ng hinihingi ko sa inyo. Alam mo si God, napaka-relax nga ng buhay natin sa kanya. Kung talaga pong yung masusunod natin siya, napaka-relax, napakabait ng Diyos kasi He does not tell us na dapat sa Sunday ito ka. Dapat ang Monday mo ito ka. 'Di ba? Dapat dahil nag-attend ka ng Sunday, dapat buong week mo mabait ka. Alam mo yun, alam ng Diyos yung puso natin na at saka hindi niya talaga tayo tinitignan sa kung ano yung ating kakayanan at yung itsura natin. Kasi look at this passage that it happened merely on a Sabbath day and then hindi niya tinitignan na kung ito bang tao na to ay nangangailangan ng healing o ito bang tao na to ay dapat hindi ko bigyan ng healing kasi Sabbath ngayon. Wala siyang pakialam na kahit na pinapakita niya na hindi lang Sabat siya kailangan na alam mo yon na magkaroon ng duty to worship. Na ang lahat ng bagay, gawin man natin to kahit kumakain tayo o tayo ay pupunta sa Diyos o tayo ay makikipag-fellowship. This is a form of worship. Kasi dapat ginagawa natin to mula sa puso. Hindi ba, Pastor Paolo? Tama, Peggy. At yun nga, mula sa puso ito, kung sino ka na, ganun ka na mamumuhay. And siguro, sabi nga, they shall know us by our fruits, They shall know us by our love. Nakikita kaya ng mga taong nangangailangan ng buhay, nangangailangan ng pagmamahal tayo, pagtapos na nga po yung Sunday, kapag tapos na po yung gawain, pagtapos na yung ministry. And honestly, mahirap kasi minsan may mga panahon, Peggy, na parang hindi mo feel na mag-minister pa. Gaya ng sinabi ko nga, tapos ka na mag-preach, tapos ka na mag-fellowship, parang na-drain na yung iyong energy at ang iyong pakikipagkapwa-tao. Tapos biglang pagkatapos, at the moment when you are weakest, at the moment na pagod ka, or for some of us, walang-wala tayo, tsaka magpapadala si Lord ng taong may withered hand or taong nangangailangan ng prayer, ng care. So paano yun, Peggy? Dumating ba sa point sa life mo na pagod ka, in need ka, may mga needs din naman tayo. Tayo rin kailangan magpahinga, hindi naman inalis ni Lord yun. Pero may pinadala si Lord sa'yo na nangangailangan ng mercy. So paano mo na-overflow pa din yung mercy ni Lord sa panahon na tayo din ay nangangailangan ng mercy? Alam mo, meron. Actually, maraming ganyan sa buhay ko na minsan madaling araw, tumatawag. Kasi alam mo yung may problema na hindi niya masolusyonan sa sarili niya at saka talagang siguro nangangailangan siya ng wisdom. Di ba? Lahat naman tayo, alam natin that the wisdom, di ba, na ang kailangan natin ay dapat, kung sa tao, we ask wisdom from all yung may relasyon sa Diyos, hindi ba? So siguro nung panahon na yun, naisip niya ako, syempre, matutulog ka, di ba, ng 1 a.m. Pero alam nyo, kailangan nating kasi kailangan nating makinig. Napaka-importante kasi na makinig tayo at makinig din tayo sa Diyos. Ako kasi normally, kapag meron sa aking pinapadala, sinasabi ko kay God na, Lord, bigyan mo ako ng strength at saka sabihin mo sa akin kung ano yung sasabihin ko sa Kanya. Yung mga bagay na maaari ko sa Kanyang sabihin na makakatulong, hindi nanggagaling sa akin ha, dapat kay God manggaling. And I always believe na ang taong nilapit sa'yo ng Diyos, kasi 'di ba,
Ito pumapasok po yung sovereignty ng Diyos. Kung naniniwala tayo that God is sovereign, so lahat ng nangyayari sa buhay natin, kaya pagod ka or hindi ka pagod, at meron sa iyong ipinadalang tao, sa iyo yon. Kasi God has seen that even before that this is coming, and this day, ipapadala ko to kay Paulo, itong araw na to, papadala ko to kay Peggy. Walang pagkakamali. 'Di ba? Siguro kung meron lang magiging pagkakamali is pag tinanggihan mo. Sa akin ganun eh. Ang magiging pagkakamali ko ay tatanggihan ko. Pero kung ito ay galing sa Panginoon, at alam naman natin, everything, no? Lahat naman ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Kumbaga parang, kung ikaw naka-fix yung eyes mo kay Jesus, lahat po ng bagay galing sa Kanya. Kagaya ng itong sa passage, Pastor Paulo, na, di ba, pansinin mo, si Jesus na naman ang nakakita. Siya na naman ulit, di ba, yung kanyang mga mata na maawain, siya na naman ulit ang nakakita ng withered man na yon, na, yung withered arm na yon, di ba? So parang, ganun din dapat tayo, na kung tayo ay pinadalhan, dapat nakikita natin agad. Nararamdaman ito dapat agad ng ating puso. Kasi tayo pinadala eh. Pwede mo bang ituro na doon ka kay ano? Doon ka. Pwede ko bang ituro na doon ka kay Pastor Paulo, punta ka sa Kainta? O tawagan mo si Pastor Paulo? Hindi eh, di ba? Hindi. Kasi in our hearts, we know na may pinadala ang Panginoon at He will make us able. Tama yung Peggy, ano? Talagang I like what you said. We have to listen with our hearts, ano? Not just listen with our ears, but listen to people, listen to the Lord with our hearts. Kasi pag nakinig tayo sa level ng puso, talagang we will make time, we will pray. Gusto ko rin sinabi mo, kailangan mag-pray tayo for help, especially pag Lord, ang laki-laki ng problema niya. Ano mabibigay ko sa kanya? Lord, ang bigat-bigat ng suliranin niya. Anong kagaangan may dadagdag ko sa kanya? But we still believe that God is able and we are still the arms and feet of Jesus. May magagawa at may magagawa tayo. So let's pray and let's seek the Lord's help. And having mentioned pakikinig, balik ako sa Matthew chapter 9, yung binasa natin. Ano? Yung mga Pariseo, hindi nakikinig eh. I mean, tingin nila alam nila ang will ni Lord, ang law of God based sa Old Testament. Pero na-miss nila yung heart of God. And si Jesus, hindi lang niya sinabi, pinakita niya yung heart of God. Sabi mo nga, nakita niya yung man with the withered hand. At nilapitan niya at pinagaling niya kahit on a Sabbath. Even risking yung kanyang reputation o yung ano na, di bale na anong tingin ng iba. Pero kasi ito ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 9, ang mahalaga, buhay ng tao. Ang mahalaga, ang well-being. Ang mahalaga, ang salvation natin. So yun ang gagawin niya. Yun ang pinakita ng Panginoon. And sana nga hindi tayo ma-fall sa trap ng mga Pariseo na gawa tayo ng gawa. Ang dami nating alam tungkol sa salita ng Diyos, pero hindi na tayo marunong mag-move with the heart of God. At saka may isa rin siyang pinakita dito. Kasi ay dito, 'di ba, kung titingnan na po natin ay, and they question Jesus asking, is it lawful to heal on the Sabbath? So that they might bring charges against him. 'Di ba kasi tayo na parang pag may ginawa yung isang taong kabutihan on the Sabbath day, pero hindi naman sa atin nakaano kundi sa ibang tao. Parang ang bilis-bilis natin magano, hoy, bakit ka Sunday ngayon? 'Di ba? Sabbath day ngayon, bakit ginawa mo yan? You know, parang pinapakita rin sa atin ng Diyos dito yung isang side na human nature na napakabilis natin mag-judge. 'Di ba, na parang porke yung isa may ginagawa siyang kabutihan and it falls on the lawful day, 'di ba? Parang masama na agad, parang disobedient na agad, 'di ba? Na parang kailangan may maisumbong na agad. Pero which is hindi po. Ang lagi nating 'di ba merong passage na sinabi na pabayaan mo siya. Whoever is with us is not against us. 'Di ba? Pakasama 'yon sa isang ng Panginoon sa atin na kahit pa sabihin natin na ibang denomination 'yan. If they do these things on this day or any other day, not just on a Sabbath day, but they think it is good, 'di ba, to humanity, let them do it. Kasi ito naman ay para sa kabutihan ng lahat. Huwag na tayong mag-ano sa sarili natin na parang
bakit sila lang? Bakit bakit niya ginagawa ito? Hindi ba siya hindi niya ba alam ang Bible? Well, sa una po yes, ang Bible po ay para sa ating pagbabago. So dapat doon pa lang nababago rin ang ating puso, no? Na hindi lahat po ng oras ay dapat meron tayong say. Kailangan siguro mas gumagawa tayo. Kasi ito yung heart ng Diyos mas gumagawa, 'di ba? Kahit even in John 9:3, Jesus saw. 'Di ba parang nakita na naman niya, parang bakit si God lagi niyang nakikita? 'Di ba? Bakit si Jesus lagi niyang nakikita? Bakit kaya tayo hindi natin nakikita? So, Jesus is the best example to let us see na ang mga tao, especially the people affected by disabilities, andyan lang sila. Pero talaga, wala sa kanilang, alam mo yon yung umaakay. Sana man lang, yung for example, sige, gusto mo ng Sabat, gusto mo sunduin mo sila, isama mo sila sa worship. Gusto mo ng something na parang worship, di ba? Di sunduin mo sila, isama mo sila sa ganun. Na, na hindi ka parang makakaano na healing or restoration. Marami po kasing way para tayo ay maging maayos sa ating mga sa mga taong nakikita natin sa daan or nakakasalubong natin or ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Mahalaga na maintindihan natin sa puso natin na ang binigay ng Panginoong Diyos sa atin ay atin. At ito ay kailangan na kung ikaw ay nagwagi na, 'di ba? Ika nga kung ikaw ay nandun na, samahan mo siya sa kung saan gusto ng Diyos na siya ay pumunta. And ito example itong withered arm, no? Napakagandang pangyayari ito. Yung sinabi mo, Peggy, no, yung gusto mo ng Sabat, sabi ni Peggy, yan, Ate Peggy 2024. Gusto mo ng Sabat, yan. Sunduin mo yung may kapansanan, sunduin mo yung nangangailangan. Which brings to mind, sabi nga ng Panginoon, siya ang Lord of the Sabbath, meaning nangingibabaw, mas mataas si Lord kaysa sa Sabbath or kahit sa religious practices, sacraments at iba pang bagay or programs ng church. Kaya nung sinabi mo na, oo nga, napaisip ako, gusto mo magkasabat, sunduin mo yung mga may kapansanan, dalin mo sa church. Kasi ibig sabihin nun, nangingibabaw si Lord, yung will ni Lord na nangingibabaw. Hindi nangingibabaw yun, dapat on time kami pumunta ng church, dapat maganda bihis namin, dapat okay naman yun, part ng worship yun. Pero may na mas nangingibabaw na kalooban ang Diyos at ang kalooban niya gusto niya ma-include, makasama yung mga may kapansanan sa church, sa community natin. So, kung gusto mo i-honor ang Sabat, tama si Ate Peggy, sunduin mo sila, invite mo sila, i-include mo sila sa community natin. And hayaan mo si Lord mag-bless sa kanila. Hayaan mo mag-provide si Lord for you. Niisip mo, naku, paano ko bubuhati yung naka-wheelchair? Bibigyan ko ng pamasahe, bibigyan ko ng pangkain. Hayaan mo na si Lord mag-umapaw sa iyo, di ba? Gusto mo maka-experience ng provision ni Lord, tumulong ka sa iba pag uumapawin ka ni Lord sa provision. Time and tested na yun, Peggy. Kapag tumulong ka sa iba, si Lord ang bahala sa iyo, hindi ka pagkukulangin ni Lord because kalooban ni Lord to ministry ni Lord tong ginagawa natin. Kaya sobrang halaga nung share mo. At really talaga si Jesus ang Lord of the Sabbath. At again, diinan ko lamang mahalaga sa Lord buhay, kaligtasan ng tao. Actually, Peggy, yung gusto ko lang i-segue dito. Napakalawak ng implikasyon ng sinasabi ng Panginoon dito. Kasi it also talks about paano ba tignan ng church ang mga nasa labas ng church. Hindi lang yung may kapansanan. Nangingibabaw ba sa atin yung, ba't ganyan ka manamit? Ba't ganyan ka magsalita? Bakit may mga ganyan nakakabit sa katawan mo? Ba't ganyan yung mga social media posts mo? Bakit siya yung binoto mo nung nakaraang eleksyon? Minsan may mga filters at biases tayo that prevents us from seeing people and ministering to them. So hindi lang to the issue ng may kapansanan. Marami tayong people ginajudge. Marami tayong people ginajudge based sa appearance, based sa lifestyle, based sa decisions, based sa past nila that prevents us from seeing them, Ate Peggy. And we're all guilty of that and we really need the Lord's help to see them. Oo. I remember, Pastor Paulo, it was on a Sabbath. This happened to me. Siguro mga last month, nangyari ito sa akin. Meron akong isang kaibigan na sinabi niya, uy, pwede bang i-meet ka ng pamangkin. Kasi yung pamangkin niya is merong disability. Which is yung pamangkin niya matanda na. Tapos sabi niya na kailangan kasi na meron sa kanyang kumausap. So, 'di ba? Sabi ko, sige, probably pwede kaming mag-meet sa sa church. Tapos
ito ha, talagang nangyari sa akin. Alam mo ba na late sila, sobrang late. Alam mo, inisip ko na paano kaya ako papasok ng ganun-ganun late na pagtitinginan na kami ng ano na to. Tapos nung dumating sila, ito pa ha, ang suot niya ay naka-short siya, naka-tsinelas. Tsaka alam mo yung hindi pa maayos yung kanyang hindi maayos. Tsaka alam mo na talagang merong, pero alam mo, iba pala talaga pag ipinadala sa ng Diyos. So sabi ko, kasama sila magtito. Sabi ko, halika na, aakyat na tayo. Tapos alam mo ba na, sabi nung tita niya, sabi niya, uy ha, baka hindi siya makapirme sa church ha. Inuunahan na kita. Sabi ko, naku, okay lang yun. Sabi ko sa kanya, okay lang yun na hindi siya basta bahala na ang Diyos. And you know what? Katabi ko sila. Tapos syempre, dahil dinala ko sila doon, on my peripheral vision, gusto ko rin nakikita, di ba? Kasi parang, alam mo, yung pag dinala mo yung isang tao, you are already, parang feeling mo accountable ka sa kanya, di ba? So, dinala ko siya. Tapos, alam mo ba, the whole time, from worship, from dun sa, yung preaching, nakikinig siya. And nag-altar call, ang taas-taas ng kamay niya, tinaas niya yung kamay niya. Sabi ko nga, tapos sinabi ko doon sa auntie na, uy, yung yung pamangkin mo, nag-receive siya. At saka yung tito niya, sabi niya talaga. So alam mo yon na parang late sila. Kung hindi ko sila inintay, kung ako nainis, di ba? Na parang kung iniisip ko rin siguro yung sasabihin ng mga pero hindi Naisip ko talaga na kailangan nila talaga, Lord, kailangan talaga ng mga PAD, na mga PWD, kailangan ka talaga nila sa buhay nila. Kasi alam niyo po, kaya siguro ang Diyos, lagi niyang sinasabi na, kaya di ba ang ministry ng Diyos, pansinin mo, puro sa mga mahihirap, puro sa mga may kapansanan, kasi sila nga yung naiiwan sa lipunan. Na kapag nainis tayo, iiwanan natin sila, tapos tayo magkakaroon ng sariling reason. Kasi late, kasi ang bilis magrason di ba? Kasi po late na ako Hindi na ako makakapasok sa church, di ba? Pero, one thing that I've realized din na, yun nga, kung sino ang ibinigay sa'yo ng Diyos, kahit ano pang oras, kailangan mo siyang i-accommodate na parang yung tao na kumakatok ng madaling araw, di ba, na nangangailangan ng pagkain, yun, 'di ba? Na kung iisipin natin, parang hindi siya kakatok ng ganong oras kasi nakakahiya, 'di ba? Ang tao hindi pupunta sa atin na hihingian tayo ng tulong kasi hindi naman lahat ng tao na may kapansanan ay gustong ganon, 'di ba? Pero but then ang dapat sa atin ay like what Jesus did, he saw because he has an open heart for these people. Ready siya lagi. Lagi niyang ino-open yung puso niya. Lagi siyang nakaantabay na alam niya anytime makakamit ako ng PWD or PAD. And what am I going to do? Siguro lagi siyang nagtatanong sa Ama sa Langit na, Ama ko, ano bang gagawin ko kapag meron akong nakita? And mind you, hindi niya binibigyan ng mga pagkain. Laging ang Panginoon Diyos is healing at kakausapin niya, your sins are forgiven. Napakasarap, hindi ba, Pastor Paulo? Alam mo, Peggy, nung sinasabi mo yan, nabigla ako napalook up sa James. Kasi isa sa issue sa Santiago, sa letter sa James, yung issue ng ano ba talaga ang totoong religion. And parang sinabi ni Santiago dyan, sabi niya, gusto niyo ng totoong religion, ayan, akapin niyo yung mga may hirap, yung mga widows, yung mga orphans. Kasi sa James din nito, usapin palagi sa church ministry. Minsan ang hinahanap natin sino yung buo, sino yung malakas. Minsan sino yung mayaman. Kasi inisip natin, kailangan ng church ng funds, kailangan ng tithe. Sino yung malakas? Kailangan ng church ng influence, kailangan ng church na may connect sa government. Sino yung able body para makapag-serve sa ministry? Sabi ni James, yung totoong religion, yung pag-akap natin sa mga widows, mga orphans, i-extend na natin sa mga may kapansanan. Yun yung totoong following Jesus, 'di ba? We are followers of Jesus. Yun nga, no, si James, usapin na naman na ano nakikita ng church. Hinahanap lang ba natin yung gusto natin makasama, yung gusto natin tingin natin makakatulong sa agenda ng church?
Kay Lord naman to si God naman ang strength at ang power at ang provision ng kingdom of God Kahit 1,000 tayong puro mahihina at mga may kapansanan, tayo pa rin ang pinakamalakas kasi si God naman ang power natin. So naisinawa ng church na makita yung mga widows, orphans, may hirap, may kapansanan, mga lost sheep saka church kasi yan ang totoong pagsunod. Yan ang totoong religion, kumbaga. So, ang kwento ka naman, Peggy, mabilis lang. On a Sabbath din to. Actually, on a Sunday. Supposedly, pag pastor ka, dapat nasa church ka palagi, di ba? Pag Sunday, yan ang parang, para sa pastor, ang Sunday, parang yan ang Monday to Friday. Pag nawala ka dyan, pag absent ka dyan, para ka nawala ng isang buong linggo. But there was this Saturday evening, nag-message sa akin na church member, cancer patient siya. Sabi na discouraged na siya. Nasa hospital siya, ang daming bills, prolonged years of fighting cancer. And so, again, listening to the heart lang of the Lord, sa tinimbang ko, ano mahalaga this Sunday? This Sunday lang naman. Magpakita ko sa church, hindi naman ako ang preacher na naka-assign nung araw na yon. Makamiss ako ng one Sunday of doing church. Or bisitahin ko siya kasi nade-depress na siya at actually napaka-negative na ng self-image niya at napakabigat na pinagdadaanan niya. Yung palang gabi na yun talagang she was thinking of talagang giving up. So nung Sunday morning na yun, I made the decision na puntahan siya at doon niya binuhos ang heart niya. Nagkaroon ng release sa heart niya that day at nasabi niya lahat ng negativity, na-express niya kahit papaano yung kanyang depression at na-process niya. Sabay-sabay namin process na though hindi namin pa alam lahat ng mga dahilan ni Lord bakit ka may napakahabat, napakatinding cancer. Pero binubuhay ka pa rin ni Lord. May pagmamahal at may mga dahilan pa rin siya At tiwala tayo sa Lord, pray tayo sa Lord, feel lang natin yung presence ni Lord even in this hospital room. So ang Sunday worship ko nung Sunday na yun ay nasa isang ospital. Nasabi ko nga, pati pala ospital pwede maging church. So yung isa palang barong-barong, kung saan binibisita natin ninyo, nila Ma'am Penny, nila Doc Ferd, sila Kuya Rolly, sa Zambales, halimbawa, yung tuktok ng bundok, o yung isang napakainit na kapatagan sa Zambales, ay pwede pala maging church dahil nandun tayo, people of God, doing the work of God. Mm. Tama yun, So, dapat po maintindihan natin na ang church ay hindi siya building. Ang church po ay si Jesus, tayong kanyang mga kapatid, kanyang mga anak. Hindi ba? Tayo yun Kaya kung isipin natin na dito nga, di ba, nagtanong na siya kung ano ba yung mas mahalaga, yung bang sheep or yung kung ano yung dapat na ginagawa talaga on the Sabbath day, di ba? Kasi alam mo, inaalam niya rin ng puso ng mga tao nung nagtanong siya. Ang galing-galing nga ni God no? Kung paano niya anuhin yung puso natin Una, parang nakikita, parang minsan sa story, parang because na may nagtanong sa kanya ng gano'n, parang minamak siya. Minsan maisip mo na parang natalo ba siya? Pero di ba, ang galing niya kapag kayong nagsasabi siya ng pabalik on how he answers yung question ng isang tao with also a question, no? Na pinag-iisip niya tayo na ano nga ba talaga, Lord, ang mas mahalaga? 'Di ba? Ito bang mga ginagawa natin for ourselves or yung kailangan nating gawin sa ibang tao na ang ibig sabihin ay love your neighbor. Kagaya itong healing na to, 'di ba? Nakitang-kita na. Sabi nga ang withered man kasi ay tiningnan ko yung meaning ng withered. What causes withered arm? Ang ano pala nito is yung parang muscular atrophy, parang ganon. So, parang nakaka-cause siya ng mga yung parang nagsishrink. Oo, yun. Tinignan ko kasi yung meaning niya. Kasi na-curious ako, sabi ko, ano kayang itsura pagka withered arms? So, parang ganun. So, just imagine, di ba? Doon sa context na yon nakita na parang kung nandun tayo, nakita natin na kung papaano ito na-stretch. Di ba? At na-restore siya. So, kung iisipin mo, habang nagbabasa ka ng Biblia, at nakikita mo itong mga ginagawa ng Panginoong Diyos, mabubuksan ang puso mo And then, you will also have the power na alam mo yon na gawin kung ano yung ginagawa niya. Na gusto mo, di ba? Gusto mo na, Lord, gusto ko itong ginagawa mo. Gusto ko na pag merong ganitong lumapit sa akin, I could pray for healing or makita ko, I could pray for healing. Diba? Na hindi ako matatakot na lumapit. Kasi also, of course,
hindi lang natin nature na makapag-judge, kung hindi nature din natin, alam mo, matakot eh. Yung sa una. At saka nature natin yung mahiya. 'Di ba na parang ayoko kasi may nakakahiya, may makakakita sa akin kung paano ko siya ipapag-pray. Iba't may makakakita, they might find me weird na ginagawa ko to sa daan. Kasi 'di ba this happened sa labas ng synagogue to 'di ba? Normally kasi 'di ba si Jesus, he always did things outside of the church naman talaga, outside of the building. So 'di ba, parang siya kasi talagang gusto niyang makita, gusto niya talagang maging best example natin siya. So, parang 'di ba as you read it, parang iisipin mo rin na Lord, gusto ko rin ng ganito. Now, how can I have this? How can I first have this kind of attitude? How can I have this kind of love? How can I not fear? Hindi ba? Tama, Peggy. Papaisip tayo lahat. Kasi iba nga sa atin siguro, gusto naman natin makatulong, pero tama sinabi mo, either may hiya or may fear. And siguro iba sa atin sinasabing hindi naman ako si Jesus kasi si Jesus, he just says the word, gumaling yung man with the withered hand o yung blind man, talagang putik lang nakakita yung blind man. So sa panahon natin ngayon kasi iniisip natin ano kaya itsura noon? Ano itsura ng healing sa panahon ngayon? Eh pag nag-pray over, nag-lay hands ka naman parang nandun pa rin naman yung sakit, nandun pa rin yung kapansanan. So natatakot yung iba na parang dahil lalo pag may nanonood sa iyo, may nagpe-pray, tas nasa harapan ka, pinag-pray ka ni pastor. Ay pag-pray mo nga siya kasi small group leader ka halimbawa o ministry head ka. Tapos napapanguna ka ng takot kasi feeling mo walang mangyayari. Natatakot ka na baka hindi makatulong, natatakot ka na baka walang effect yung words mo at yung prayers mo. And so iniisip mo, wag na lang si pastor na lang or wag na lang ibang paraan na lang, wag ko na lang siya ipag-pray. Kung may nakikinig nito, Peggy, at may ganun silang alinlangan na I don't feel qualified. I don't feel that I have faith. I don't know the words. I don't feel that may mangyayari. I've seen this before. May nag-pray over ako, hindi naman siya tumayo, hindi naman siya gumaling. Anong sabi mo sa people who are fearful of ministry sa may kapansanan and healing ministry ni Lord? Naku po, ako sa akin na personally, okay, hindi mawawala yung fear. 'Di ba? Kasi at tao ka sa una talaga at saka mahiya kasi parang 'di ba na parang oy nakakahiya naman, they may find me na parang weird o kaya masyado naman akong relihiyosa, 'di ba? Na ginagawa ko to hindi naman ako or kaya parang ano ba yung ginagawa niyo si Jesus? It's like this. We are God's workmanship. We are the image of the God the Father, Son, and the Holy Spirit. So why not? Let us not live in fear. Before, nagtatanong din ako kay God na parang, God, paano ba to? Bakit ako, wala akong mga ganyan na, hindi ako kailangan pa, naka-jeep ako, naglalakad ako, yung ganon. Bakit wala akong sasakyan? You know what? Honestly, sinagot ako ng Diyos dyan. Sinabi niya sa akin, so paano ka, magiging complacent ka na, magiging kontento ka na ng dyan. And then, I repented on the street. Sinabi ko, naku Lord, I'm sorry. And then, you know what? Na-enjoy ko ang pagko-commute and na-enjoy ko praying for other people. At saka gustong-gusto ko lagi ako na merong dala ko na sa bag ko, na minsan nga na ibibigay ko yung sarili kong Bible, pero okay lang. You know why? I remember, pagsakay, nagdasal ako, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng driver. Kasi gabi na yun ng driver ng taxi na mabait Pagsakay ko, sabi nung taxi driver, nung nakaupo na ako, sabi niya, Ma'am, salamat po at na pinaran niyo ako. Yung ganun. Tapos sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi kailangan ko po ng pang ko. Alam niyo ba na yung driver, kasi yung spine niya, may bukol kakatayo niya lang from being a bedridden. Tapos ako, alam mo, narinig ko yung ganito ko na, sabi ko talaga din sa driver, right now we believe na ikaw ay healed na in Jesus name. Would you believe? Umiyak siya. Umiyak po yung driver. Tapos sabi ko, bakit ka po umiyak? Sabi niya, kasi po, galing lang po ako sa bedridden. Alam niyo ba, first time ko pong magmaneho today. Alam niyo, sabi ko, naku tatay
maniwala ka, wala na yan. Kasi nakaganyan ka na, nagmamaneho ka na. Tapos iyak siya ng iyak. Pero my heart was so filled with joy. Kasi sabi ko, Lord, this is it, di ba? Napakabuti mo na we, both of us, na alam mo, pareho pala kaming nagdadasal. Si tatay, nagdadasal siya na, sana naman po makasakay ako ng mabait, yung ganun. Na, alam mo yung sabi niya ng ganun, Mama, alam mo, napakasarap po ng pakiramdam na pinagdadasal, no? Alam mo, hindi naman kailangan na yung maging ano ka na, in Jesus name, out, yung mga ganun. Hindi naman kailangan po yon. Ang kailangan po natin ay yung kalma. Pwede mo naman po talagang ipag-pray. Pwede mo naman sabihin na in the name of Jesus, let that infirmities out of his body in Jesus' name. Amen. Yun lang. Because bahala na po ang ating Panginoon doon dahil hindi naman talaga tayo si Jesus. Let Yes. us, di ba Pastor Paulo, kailangan nating mag-ano doon na we are just a vessel. Mm. Kahit po ikaw ay nakikita mo sa sarili mo na akala mo ay hindi ka mabuting tao, but God can use you. Wala pong pinipiling vessel ang Diyos. Amen. Talaga, walang pinipiling vessel ang Lord at tama rin sinabi ni Peggy. Tayo po pag tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior at tayo indwelt by the Holy Spirit, meron na tayo po extensions na po ng healing work ni Lord. And again, kailangan lang talaga natin ipag-pray, Lord, how do you want to heal this person? What does this person need? Baka naman di naman gusto ni Lord for the meantime pagalingin yung kanyang katawan, pero baka kailangan pala niya is empathy, understanding, patience, maybe even forgiveness. Yung mga bagay na panloob, yung mga bagay ng soul at spirit na mas matimbang mas tinitignan ng Panginoon yung buhay panloob kaysa lamang na okay, naglakad-lakad ka pero wala ka pa rin kay Lord. Sira pa rin pamilya mo, hindi ka pa rin nagpapatuloy, naghahanap buhay. So mga ganung bagay. Ako naman, Peggy, naalala ko, speaking of praying for healing, isa sa mga, siguro kung may pastor na nakikinig nito, isa siguro sa mga pinaka-challenging sa atin maka-encounter ng tao may makakaibang manifestations. Um, because of, biglang gabi to, Peggy, biglang tumawag sa akin yung isang church member na kinakabahan siya kasi may isang church member na yung kanyang anak na minamahal na may condition, but also we believe that there's always something spiritual at work here. Pero yun nga, may condition na nagmamanifest, ino-overpower niya at ng kanyang attack yung kanyang pagulang. And so tumawag sa akin para ipag-pray, para kumalma at maging maayos yung tahanan kasi nagkakagulo-gulo na ron. So syempre, kailangan mag-practice tayo ng wisdom. Faith goes with wisdom. Una kong tinanong, kamusta kayo dyan? May kasama ba sila? Kasi ino-overpower yung mga seniors. Delikado, baka may mapahamak. So we have to check muna yung environment. But then, again, pasok naman yung faith natin. Talagang, we surrendered ourselves, Lord. Kayo na po ang bahala. I prayed before I prayed over that family, nag-pray muna ako kay Lord. Lord, search my heart. Kasi mahirap tong prayer na to. Hindi ko hawak ang mangyayari sa taong to. May delikado nangyayari right now. We need your intervention. We need your power. We need your peace sa pag-iisip nung bata na ito. And then I prayed. Siguro dalawang bagay na magagabay ko. Number one, you pray based from God's word. Hindi mo naman kailangan i-recite yung passage, pero yung truth doon, yun ang i-pray mo. Huwag kang mag-pray ng dagdag bawas sa sinasabi ng word of God. Because sufficient na yun at doon yung word of God ang may power eh. Doon yung lips natin, ginagamit lang ni Lord dyan. Pero may bisa dyan, talaga si Lord activating yung words niya. So huwag tayo gumamit lamang ng kung ano-anong salita o minsan nga may mga inimbento na tayo mga chants o mga kung ano mga script, di ba? Pray God's word. And number two, pray with love. Ako naniniwala ako walang kayang tunawin o kayang talunin ang pagmamahal ni Lord. So pray with love. Wag tayong ma-overcome ng panic o ma-overcome ng fear na, oh Lord, nagkakagulo na sila. Hinahon lamang at mahalin mo lamang yung pinagpe-pray mo. Kahit over the cellphone lang yan, mahalin mo siya. I-visualize mo ang sarili mo sa kwarto na inaakap siya. At kahit talagang lakas-lakas niya, pag-pray mo, Lord, may your power, the power of your love be more overpowering and give peace to this young man. So I prayed with love. Talagang basag-basag ako, Peggy. Nawala rin pagka-pastor ko. Isa na lamang akong brother in Christ praying for my brother in Christ. Kasi I believe that person naman is in Christ. Kaya alam ko naman na isi-spare siya ni Lord kasi may faith naman tong batang ito. True enough. Mamaya-maya tawag ko, kamusta na? Okay na po, pastor. Okay na po, kumalma na po.
So hindi nakadepende sa atin 'yun. Nakadepende 'yun sa Lord, sa salita niya at sa puso niya. At talagang God is Mm-mm. able, Miss Peggy. Kaya sa mga nakikinig dito, mahalin nyo lang sila, abutin nyo lamang sila. Si Lord ang kapangyarihang kikilos sa ating mga gawa at maging sa ating mga salita. Tsaka no, wag po tayong matakot no na ibigay natin, ipamahagi natin ang salita ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nangangailangan at umaabot sa atin. Minsan hindi na tayong umaabot sa kanila. Sila na yung nagpupunta sa atin. So huwag tayong matakot if lumalapit sila sa atin. Ang pinakamahalaga is kalma. Find God's peace in your heart because the peace of the Lord, hindi natin yan maiintindihan talaga kung bakit ganun tayo, ganun meron tayong peace. But you know what? Doon tayo magsisimula doon sa peace na yon na alam natin na may peace ako. This is from the Lord. Tandaan po natin yan in everything that we do. If we have peace, then that thing is from the Lord. Huwag na tayong matakot, huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik pa kung hindi ibigay natin ang pagmamahal. Tandaan po natin, napaka-powerful po ng pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Hesus sapagkat yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos, kung mababahagi natin to sa iba, yan po talaga ang gusto ng Diyos. Ito po kasi yung tamang pagmamahal. Yes. Yung sinabi mo, Peggy, kailangan may peace ka sa heart mo eh. Nabalik ako sa Matthew 9. Yung mga Pharisees, wala silang peace sa heart nila. Nakakaawa actually. More than nakakainis, nakakaawa sila because hindi pala sapat na alam mo yung word of God at gumagawa ka ng church work or ministry or religious practices. You really have to have an encounter with God. You really have to have relationship with Jesus. Or else everything dito, or else walang power dito, or else ikaw lang talaga ito. Yun ang malungkot sa mga Pharisees. Kita natin napaka-restless nila, agitated nila, galit sila. Galit sila because na-miss nila yung heart ni God eh. Na-miss nila yung heart ni God. But praise be to God, kahit yung mga simpleng taong, simpleng mga kapatid kong nakikinig nito, at meron ka lamang faith in the Lord Jesus Christ, at love na love mo si Jesus Christ, may peace ka eh. Talo mo pa yung, meron yung mga pariseyo, yung mga religious leader, may peace ka kasi may relationship ka eh, may pagkaunawa ka sa kung sino si Jesus Christ. At I pray na dahil may relationship tayo kay Jesus, we the church will follow Jesus. At isa nga ho sa kanyang mga ginawa, akapin at pagalingin ang mga may kapansanan. Ako, Peggy, hindi ko na-realize mag-iisang oras. Diba? Ang saya-saya. Grabe. But you know what? Talaga pagdating po talaga sa salita ng Diyos, it's a never-ending na na papalitan ng conversation sapagkat napakasarap pong pag-usapan ng mga ginagawa ng ating Panginoon. And ang ending, the withered man's arm was healed in Jesus' name. In Jesus' so name. everyone here na nakikinig, kung meron pong may mga iniindang sakit, merong mga iniinda na kung ano man, whether in finances, sa anumang problema ng buhay, in the name of Jesus, you are all healed. Just believe. Just believe. Because in Jesus' name, if we believe, then, ang Panginoon, Jesus lamang ang makakasagot ng kung ano ang dinadaanan natin. Basta, pagdating po sa mga sa Panginoon, let us have an open heart of always receiving His grace every day. At ito pong grace na to, ay ipamahagi din po natin, hindi lamang po sa ating pamilya, kung hindi sa mga taong nakakasalamuha natin. Marami pong salamat, Pastor Paulo. Maraming salamat, Peggy. Sa mga nakikinig nito, sabi nga ni Peggy, in Jesus' name there is healing. At dahil ang mahalaga sa Diyos ay yung buhay mo, in Jesus' name mabuhay ka. Piliin mong mabuhay. Gumising lang. Subukan mo bumangon, subukan mo lobas ng kwarto, humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Pero maraming anyo ang healing, pero siguro ang nais ng Diyos, mabuhay ka. Huwag ka muna magantay na umuwi ka na sa langit. Baka hindi pa panahon. Huwag mo muna tapusin ang gawa ng Diyos. Huwag mo pangunahan ng Diyos. Gusto niya mabuhay ka dito. Gusto niya matutunan mo kung sino siya, gano'n siya ka-gracious, gano'n siya ka-loving. At sabi nga ni Peggy, kahit may kapansanan at kondisyon, gagamitin ka ng Diyos upang maging instrumento ng kanyang pagmamahal at pagpapala sa iba. Peggy, natapos na naman ang 1 oras at nagpapasalamat kami sa iyo, Peggy, sa iyong mga insights sa ating mga kasamang mga translators, sa inyong mga kaagapay. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD.
At nawa po kami ni Ate Peggy ay nakapagdagdag man lang ng katatagan at pag-asa sa inyo. At syempre, ang nagbibigay naman ng pag-asa ay si God. So maraming salamat sa inyong pakikinig, Miss Peggy. Hanggang sa susunod na pag-uusap natin, Peggy. Tayo sa God is Able ay naniniwala that from disability to possibility. Praise you. God. Salamat Thank po. you, Thank you so Lord. much. Bye. Bye. God is able. From disability to possibility.